Yes po, actually last Monday, na launch na natin yung paggamit nga ng drone for traffic monitoring para mas madali nating ma-supervise and makita nga. And actually hindi lang yun para sa amin and para sa riding publics and sa mga motorists natin para makita din natin din nila yung kung ano yung nangyayari sa mga major intersections ng La Trinidad. Dahil kung titingnan natin doon sa live feed natin, nakakonsentrate tayo sa town intersection, dito sa trisection at sa KM3 to KM4. And yung sector 4 yung sa Buyagan. So sectorize yung pag-drone natin para yung riding public at saka yung mga motorist natin pagka nag-Facebook sila from 7 to 8, makikita nila sa live feed ng or FB live ng La Trinidad MPS yung current situation ng traffic doon sa mga nabanggit ko na intersections para makapag-adjust sila ng kanilang travel at kung makita nila na masikip yung dalo ng traffic ko dito is pwede na silang mag-divert. I-hint na siguro yun para sa kanila para makita nila na ay mag-divert na lang ako, mas makatulong pa ako doon sa pagbawas ng volume ng sasakyan since last Monday maganda pa naman kasi yung flow ng sasakyan dahil hindi pa full blast yung klase. So last Monday ang nag-open na klase is yung public and nadagdag dito yung ating San Jose High School ay yung school na sa San Jose last Monday, and for the following Mondays madadagdag ang I think madadagdag dito ang CCDC, so volume ang estudyante dyan. And I think ang BSU is July pa siya mag-open, and yung Hope and yung Kings. So hindi pa talaga natin maramdaman yung volume talaga ng sasakyan tuwing rush hour ng umaga doon sa dahil hindi pa nag-full blast yung klase. So mararamdaman siguro natin yan last week ng July or first week ng August, yung talagang full blast na ng volume ng mga sasakyan. And malaking tulong siguro itong pag live feed natin doon sa mga major intersections natin at yun yung maging isang basis ng ating mga motorista kung tutuloy pa ba sila or mag-adjust na sila ng kanilang travel going in and out of the municipality of Trinidad. Actually, yung ating LGU nag-provide sila ng mas magandang drone sa atin. Actually, pinondohan nila yung request natin na 600,000 para makapag-procure tayo ng isang malaking drone. At yun na yung gagamitin natin yung pag-live feed natin every morning and afternoon. So isang drone na lang yung gagamitin natin at mababawasan pa natin yung number of personnel na nagmamanage ng ating mga drone. So yung mga personnel natin ma-maximize natin sa deployment sa ground. And yung malaking drone natin na yun, ipapalipad lang natin doon. Then zoom in, zoom out na lang natin yung mga major intersection. Dahil yung drone na yun is kaya niyong lumipad ng mga 500 meters. So hindi na natin din na palipatin pa doon sa KM3, palipatin sa KM6, palipatin sa Buyakan yung drone na yun. So ang mangyayari is zoom out, zoom in na lang ni drone yung ating mga major intersection from time to time para pagka may mga kababayan tayo na nag-monitor is makikita nila agad kung ano yung traffic situation doon sa mga areas na yun. And magpo-propose din tayo na lahat ng existing na CCTV cameras ng ating LGU sa ating Menro, yung ating Mayor's Office, na i-connect na natin yun dito sa ating Tactical Operation Center. Malaking tulong din ito para doon sa monitoring ng traffic na din natin kailangan pa pang additional na mata natin sa kalsada para ma-picture talaga natin yung buong stress ng kalsada ng La Trinidad kung saan nagkakaroon ng congestion. At kung nakita natin doon, makakapag-adjust tayo agad ng ating deployment. Hindi mo na kailangan i-verify mo muna o kailangan may magtawag muna dito na tao para malaman mo na may congestion pala doon. So through that cameras, so kung may vehicular accidents doon, makikita mo na agad makakapag-dispatch ka na at hindi na magkaroon ng gap at yun ang create pati traffic doon sa area na yun. So mas mabilis yung ating response and yung ating pag-action sa mga nangyayari sa ating mga kalsada.